Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin sa araw na ito sa kanyang ika-60th anniversary ang John Mark UMC sa Novaliches, Quezon City. Kaya sa araw na ito ay senior citizen na ang John Mark UMC. Kita-kita tayo mamayang alas 10. Sa May 1st, yon ay Labor Day, sa ganap na ika-7 ng gabi, ako'y naanyayahang maging keynote speaker sa ika-3 Pistang Kristiyano na gaganapin sa Anda Municipal Gymnasium sa Anda, Pangasinan. Ito'y sa imbitasyon ni Anda Municipal Mayor Jogani Rarang at kapatid na Joey Celso na tagapangulo ng Pistang Kristiyano Committee. Ang Pistang Kristiyano ang isa sa highlights ng 20th Binongay Festival at 165th founding anniversary ng munisipalidad ng Anda, kung saan magsasama-sama sa pagdiriwang ang iba't ibang simbahan mula sa iba't ibang denominasyon sa bayan ng Anda. Magkita-kita po tayo roon at nang sa gayon ay makita nyo rin ang napakagandang 100 Islands. By the way, sa Martes po, April 30, ang inyong lingkod ay magdiriwang ng kanyang kalimutan na po natin kung ilang taon na kaarawan. Pinupuri ko ang Panginoon sa kanyang patuloy na pagpapala kahit na ako ay hindi karapat-dapat sa mga pagpapalang iyon. To God be the glory. Ang salitang connection ay napakaraming connotative meanings. Sa mga naghahanap ng trabaho na walang masyadong katangi-tanging kwalifikasyon, ang unang hinahanap ay ang connection. Ang mga nagnanais na makakuha ng malaking transaksyon sa gobyerno, ang unang hinahanap ay ang connection. Marami ang nagsasabi na mas mahalaga kung sino ang kilala mo kaysa kung ano ang alam mo. It is not what you know that matters, but whom you know. Sa mga kabataan, life is unimaginable without internet connection. Kaya't ang karaniwang tanong ng isang kabataan kapag merong isang lugar na pupuntahan ay ito: mayroon ba dong internet connection? Kung importanteng tayo'y may connection sa mga sitwasyong aking nabanggit, lalong mahalagang tayo'y may connection sa The Great Vine. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pagbubulay-bulay ay may pamagat na konektado kay Jesus. Base ito sa Juan 15:1 hanggang 15. We are connected with one another because of our connection with Christ Jesus. Tayo'y magkakaugnay dahil sa ating common beliefs, common values, common advocacies, at common prayers. Babasahin ko ang basihan ng ating pagbubulay-bulay sa Magandang Balita Biblia. Mababasa natin sa Juan 15:1 hanggang 15 ang mga sumusunod. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga
At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Batay dito sa ating aralin, si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Ang Diyos Ama ang tagapag-alaga o hardinero at tayo ang mga sanga. Pag-aaralan natin ngayon ang mga interconnected truths na nilalaman ng ating aralin. Mula sa mga interconnected truths na ito ay lalabas ang ating mga interconnected questions. Ayon sa ating teksto, ang layunin ng Diyos para sa atin ay hindi lamang para mamunga, kundi para mamunga ng sagana. Ito ang batas sa kaharian ng Diyos, productivity or fruitfulness. Yung mga hindi mamumunga ay itatapon. Wika sa verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Ito'y description ng impyerno. Ang unang tanong ay ito, paano tayo lubos na mamumunga? Ang sagot, manatili kay Jesus. Sabi sa verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang pananatili kay Jesus ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng malapit at personal na kaugnayan sa kanya. Ang isang electrical appliance na hindi nakakonekta sa source ng electric power ay hindi gagana. Ang source ng ating power ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo'y hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Ngunit kung tayo'y nananatiling nakaugnay sa Kanya, masasabi rin natin ang sinabi ni Pablo
na magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. We need to abide in Jesus, to be connected with Him, if we want to bear much fruit. Kung ang pananatiling nakaugnay kay Kristo ay gagarantiya sa masaganang pamumunga, ang susunod na interconnected question ay ito: paano tayo makapananatili kay Kristo? Ang sagot, manatili sa Kanyang mga salita. Wika sa verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Abiding in Christ means learning from Him. Lahat tayo'y mga disipulo na nag-aaral sa paanan ni Jesus. We need to abide in Jesus' words to bear much fruit. Kaya't hindi natin dapat natanggapin ang anumang katuruan, lalo na sa modernong pamumuhay ngayon na taliwas, labag, laban sa salita ni Jesus. Yan lamang ang pwede nating gamiting basihan ng pagsunod sa anumang katuruan kung yan ay naaayon sa salita at halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Ang susunod na interconnected question ay ito: paano tayo mananatili sa mga salita ni Kristo? Ang sagot, sa pamamagitan ng pag-ibig. Wika sa verse 9, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. We need to abide in love to bear much fruit. Ang susunod na interconnected question ay ito: paano naman tayo mananatili sa pag-ibig? Ang sagot, sa pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang mga utos. Again, bumabalik tayo doon. Wika sa verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa Kanyang pag-ibig. We need to keep His commandments to bear much fruit. Ang susunod na interconnected question ay ito: paano tayo makatutupad sa Kanyang mga utos? Ang sagot, sa pamamagitan ng pagmamahalan. Ganito ang wika sa verse 12, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Sa pagbubuod sa mga kautusan ng Diyos, ganito ang wika ni Kristo sa Mateo 22:37 hanggang 40. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. We need to love one another to bear much fruit. Ang susunod na interconnected question ay ito: paano natin mamahalin ang isa't isa? Ang sagot, sa pamamagitan ng pagmamahal na tulad ng pagmamahal ni Kristo. Napakataas ng standard. Ganito ang wika sa verse 12. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. We need to love one another as Jesus loved us. Ang susunod na interconnected question ay ito: paano ba ang ginawang pagmamahal ni Jesus sa atin? Ang sagot, minahal niya tayo
ng may pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pagkakaloob ng sarili niyang buhay. Wika sa verse 13, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kailangang handa nating isakripisyo ang ating buhay para sa iba upang tayo'y mamunga ng sagana. Ang tawag dito'y sacrificial love. Kung lahat ng mga katotohanan ito'y nagkokone-konekta at nagdudugtong-dugtong sa ating buhay, ang gantimpala ay napakalaki. The return is much greater than the investment. Ano ang mga gantimpalang ipagkakaloob sa atin ng Diyos kung tayo'y mananatili kay Kristo at sa Kanyang salita, mananatili sa Kanyang pag-ibig, sa pagmamahalan sa isa't isa na tulad ng ginawa ni Kristo na ibinigay mismo ang Kanyang buhay? Una, ipagkakaloob ng Panginoon ang anumang ating hilingin. Wika sa verse 7, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Minsan, may lumapit sa akin, sabi niya, malakas daw ako sa Panginoon, malakas daw ako sa Diyos, kaya pwede raw bang ipanalangin ko na siya'y tumama sa loto? Of course, nang ipinanalangin ko siya, ang dinalangin ko itulungan siya ng Diyos na magsikap na mabuti sa pamamagitan ng sariling pawis. Ang wika sa verse 7, ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ang anumang ating naisin. Totoo yun. Ngunit kapag tayo'y talagang konektado na kay Kristo at ang Kanyang salita'y nakakonect na sa atin, ang Kanyang salita'y siya nang naghahari sa ating puso, maiiba na ang ating mga desires o naisin. Hindi na magiging bahagi ng ating mga naisin ang manalo sa sugal, sapagkat ang mga nanaisin na natin ay yung mga bagay na makapagbibigay kasiyahan sa Diyos. Ang mga hihilingin na natin ay yung mga bagay na tugma sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kabanalan at sa Kanyang karangalan. Ikalawa, lulubusin ng Panginoon ang ating kagalakan sa pamamagitan ng pagkakaloob sa atin ng Kanyang kagalakan. Wika sa verse 11, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Wow! Sa atin ang kagalakan ni Kristo. Isang kagalakang hindi maibabagsak ng anumang mga pagsubok ng buhay. Isang kagalakang hindi maaagaw ninuman mula sa atin. Ito ang tinatawag na internal joy sa halip na simpleng happiness lamang. Ang internal joy ay lasting, sapagkat ito'y hindi nakasalig sa mga happenings na nagbabago-bago, kundi sa katapatan ni Kristo na hindi nagbabago. Ikatlo, ituturing tayo ni Jesus na Kanyang best friend forever. Wika sa verse 15, hindi ko na kayo ituturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, ituturing ko na kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Sapagkat tayo'y kaibigan na ni Jesus, wala na siyang ililihim sa atin. Ipagtatapat niya ang lahat, sasabihin niya ang lahat ng sikreto tungo sa pagiging produktibo at mapamunga. Productive and fruitful life. Napakalaking pribilehyo nito.
Hindi na tayo mangangapa sa dilim. Handang sabihin sa atin ni Kristo ang lahat ng lihim sa ibabaw ng langit at sa balat ng lupa. Ngunit sa ibabaw ng lahat ng ito, yun lamang ituring tayong matalik na kaibigan ni Kristo ay sapat-sapat na. Wika nga sa hymn na isinulat ni Joseph Scriven, "What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer." Manatili tayong nakaugnay kay Kristo at sa isa't isa upang tayo'y pagpalain at maging pagpapala sa iba. Tayo'y manalangin. Maraming salamat, aming Ama, sapagkat Ikaw ang aming hardinero. Ang iyong anak na si Jesus ang puno at kami ang mga sanga. Napakalaking pribilehyo nito. Tulungan mo po kaming manatili sa iyong salita at ang iyong salita sa amin. Isugo mo sa amin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang maibig namin ang aming kapwa na tulad ng pag-ibig sa amin ni Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.